Bago ang lahat, 4 na buwan na lang, 13th month na. Nasa last day na ng Summer League sa Las Vegas at hindi pa rin nate-trade si Kuminga na nagkaroon na ng discussion sa pagitan ng Bulls at Golden State regarding sa kanya. Iti-trade sana si Kuminga papuntang Bulls kapalit ang multiple player at 2027 first round pick. Protected pa yon. Kasama pa doon ang nasa 100 million sa 4 na taon na kontrata para kay Kuminga na magkakaroon siya ng $25 million per year. Kaso hindi pumayag ang Golden State sa kapalit na player dahil andun si Ayo Dosunmu at Julian Phillips. After matrade ni Lonzo sa Cavaliers, nawala ng interest ang Golden State sa sign and trade dito sa Bulls. Trip pala ng Golden State itong si Lonzo. Isa pa doon, ayaw ibigay ng Golden State ang 100 million na contract dito kay Kuminga para magsimula yung trade na yon. Bukod pa sa may isang player din ng Bulls na hindi pa nagkakaayos sa kontrata, si Josh Giddey, na ang hinihingi naman $30 million per year na kontrata. Kung nasa 25 million ang kontratang ibibigay kay Kuminga, mawawala ng trade exception ng Golden State at papatak pa rin yun sa kanilang tax apron. Ang willing ibigay ng Warriors ay nasa 20 million na kontrata kada taon. Mula sa 40 million na hinihingi ni Kuminga, naging 30 million na gusto namang ibigay ng Warriors, bumagsak sa 25 at ngayon naman nasa 20 million ang gustong ibigay ng Golden State. Kung tinanggap kasi dati ni Kuminga yung inoffer na 150 million na contract ng Golden State, malamang hindi na isign ng extension si Butler dahil totally lagpas na sila sa tax apron at malamang nawala si Butler sa lineup ng Golden State at siya ngayon ang naghahanap ng kontrata na malaki sa ibang team. Nung na-trade si Butler at pumirma ng extension sa Golden State, malaki ang cap space no ng Warriors. Kung nakapirma pa si Kuminga no ng $30 million per year, lagpas na sa first tax apron ang Warriors at nasa 5 million na lang sila sa second tax apron. Na para ma-assign lang si Butler ng extension, kailangan nilang bitawan si Draymond Green dahil lalagpas ng 90% ng salary cap, nasa 3 player lang kung sakali. Kaya ngayon si Butler, tahimik ang kanyang off-season dahil sigurado ang kanyang 2 taon dito sa Golden State. Yun nga lang, wala pang nakukuhang player yung team. Sinabi pa rin naman ng kampo ni Kuminga na ayaw na niyang bumalik ng Golden State. Pero win-win situation pa rin sa Golden State kahit maalis si Kuminga dahil mariretain naman nila si Jimmy Butler. Yun kasi ang possible na nangyari kung nakapirma agad si Kuminga nung nakaraang off-season pa lang. Dahil patapos na ang Summer League at papasok na talaga yung tunay na off-season, ito yung magbabakasyon yung mga big boss na mga team, yung 20 million na gustong ibigay ng Warriors nakabase yun sa kanilang tax apron. Kaya nga lumagpas sa kanila si Bradley Beal dahil hindi maibigay yung above minimum contract. Ang Golden State kasi ang tanging team na wala pang nagagawang move sa free agency. Tama din yung ginawa ni Kevon Looney na agad lumipat ng team at malamang maipit siya kung nag-intay pa siya sa Golden State bukod sa may tampo rin siya sa team. Nasa 25 million na lang sa first tax apron yung Golden State. Kung ibibigay ng Warriors yung 25 million na hinihingi ni Kuminga, lagpas na agad sila dun. Ito kasi yung pinagbabasihan hindi na agad yung salary cap na negative 95 million na ang Warriors. Nasa total na 9 players ang Golden State sa lineup nila, hindi pa kasama ang 2-way contract player. Kailangan pa nila ng 5 or 6 na players na ma-assign. Yung 20 million na gustong ibigay ng Golden State para kay Kuminga, may cap room pang matitira para makapag-sign ng another player. Nag-iintay din doon si Gary Payton II na wala pang team hanggang ngayon pero mukhang mauunahan sila doon ng Lakers kasi nagkakaroon na ng discussion. Andun pa si Al Horford at DeAnthony Melton na nag-iintay din na ma-trade itong si Kuminga bago mag-sign. Kaso naman si Al Horford tinitingnan na rin ng Atlanta Hawks kung maisasign sa kanila. Si DeAnthony Melton meron na ring teams na may interest sa kanya. Kaya hindi ma-trade ng Golden State si Kuminga dahil wala naman siyang contract. Kailangan muna niyang pumayag sa kontrata bago siya ma-sign and trade sa ibang teams. Kung interesado din ang teams na kukuha sa kanya sa kontratang naibigay sa kanya. Kailangan muna magkasundo yung 3 partido doon bago magkasundo din sa sign and trade. Kung hindi makapag-sign si Kuminga bago yung October or bago magsimula yung regular season, pwede pa naman maglaro si Kuminga sa Golden State gamit yung qualifying offer na 7.9 million.
na mula sa 40 million magiging 7.9 million dollars na lang yung kontrata ni Kuminga. Ang kagandahan nga lang nun, kung maganda pa rin ang lalaroin niya next season, unrestricted na siya next off-season. Hindi na siya mapipigilan ng Golden State. At hindi na rin niya makukuha yung nasa collective bargain agreement na 30% or 35% na kontrata. Ang expectation kay Kuminga habang nasa Summer League, yung mga big executive doon magkakaroon ng chance na makuha siya at makakuha din siya ng malaking kontrata. Papatapos na yung Summer League, papasok na ang August until September na yung mga teams maghahanda na for next season. Merong potentialing ma-assign ng Golden State sa lineup nila si Will Richards na nakuha rin naman nila sa draft na maganda yung pinapakita sa Summer League. 6'4" guard na merong 6'10" wingspan. Meron pang mga players ang Golden State na galing sa kanilang draft selection at common na ginagawa nila, kinukuha yung mga player na nilagay sa kanilang G-League team bilang part ng development ng team. Bukod pa, merong Trayce Jackson-Davis at Quinton Post na eligible sa contract extension. Ubos na ang salary cap or tax apron ng Golden State for next year, oras na binigay nila yung hilig ni Kuminga. Si Quinton Post hindi isinama ng Golden State sa Summer League team nila dahil nasa main roster na siya at isasama agad sa main team kapag nagsimula yung training camp. In short, secure spot siya sa roster. Expiring contract din si Quinton Post na merong contract extension na nakaabang sa kanya. Ito pa yung isang problema ni Kuminga doon kaya ayaw ibigay ng Golden State yung max contract sa kanya or yung hinihingi niyang kontrata. Dahil ngayon taon, eligible si Draymond Green sa contract extension. Bukod kay Butler na secure na ang kontrata, si Draymond Green merong natitirang 1 guaranteed at 1 player option. 35 years old na siya. Pwede siyang makakuha ng 70 plus million dollars na kontrata sa loob ng 2 taon. Nasa 36 to 39 million dollars per year. Ito pa yung isang risk na meron sa Golden State. Pero sa galawan ng teams ngayon, walang ibang team din ang makakapagbigay ng ganong kalaking kontrata kay Draymond kundi ang Golden State. Isang reason din kaya umalis si Klay Thompson na unahan ni Draymond sa contract extension nun. Dapat magkasabay sila kaso biglang nag-decline si Draymond at siya agad ang nakasecure. Ang potential kasing maibigay ng Golden State kay Draymond ay 20 million dollars pataas sa loob ng 4 na taon. Yung 36 to 39 million dollars base yon sa collective bargain agreement ng team, base din sa contract rule. Kaya sumabay si Kuminga sa time na yung team merong mga players na kailangang pang i-retain bukod sa kanya. Kaya hindi ganun kadali na magbigay ng another 25 to 30 million na kontrata para sa kanya dahil kailangan pa nilang i-retain yung 3 player or higit pa. Potentially, may balak din na i-build talaga ng Golden State si Quinton Post kasi siya yung bagay sa rotation, nakakatira kasi sa labas. At isa pa doon, sinabi ng Warriors na walang trade market para kay Kuminga ngayon. Tinamaan pa ang reputasyon niya na magiging problema ng isang team kapag kinuha siya. At ang worst case scenario para kay Kuminga ay kumuha siya ng shorter contract at hindi niya naaabutin yung max contract pa.